Sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminals. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay na pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho o hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba makukulong na siya or maa-ICC na siya or dun sa mga sinabi niya kahapon and dun sa to follow up dun sa point ni Celia, no? Para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya dun sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko muna yung ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryohan. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito: I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, magtatatlong 2 kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na, sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So, bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. 2 kalahating taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko siguro, kaya malakas sa loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinaba-haba ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong lang nga yung mga police and yet itong higher ups of the president are free, di ba? Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Hindi ba? So, sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw ho siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon.